nahihilo ka kasi wala nga makain eh. Nagugutom ka, masakit ang ulo mo. Tinitiis ko na lang yan eh. Inom na lang ako ng tubig. Tinitiis ko lang yun, wala akong nakakain. Tapos pinabukasan na naman. Yan, kung mayroong magbibigay ng kapitbahay ko ng kanin, ulam, yun makakain ko. Yun lang, lagi. Minsan, nanalangin na lang ako sa Diyos. Nanalangin na lang ako sa Panginoon. Panginoon, sabi ko nga, palakasin mo naman katawan ko. Sabi ko nga, huwag mo pabayaan. Sabi ko nga, yun na lang ang ano ko lagi. Sabi ko na, bigyan mo naman akong buhay pa hanggang mahaba. Sabi ko nga, nahihirapan ako. Sabi ko, pero isang bagay pa rin ang kahanga-hanga sa kanya. Ito ay ang pagnanasa niyang makapaghanap buhay pa rin sa kabila ng pisikal na kakulangan. Bagamat matagal nang magkasama si Mang Leonido at ang kapatid na si Ading Fanny, hindi pa rin naiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Subalit ang tampuhang ito ay hindi hadlang upang hindi matuloy ang pagbibigay katuparan sa kanyang munting pangarap. Muntik kong pangarap ay magtinda para makatulong ako para sa pagkain, sa gamot ko, sa pang-araw-araw. Yun ang gusto kong pangarap. Dahil sa pagtitiwala ni Mang Leonido sa Diyos, ay hindi siya nabigo at sa pamamagitan ng andating daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Sa aming pagbabalik, makakasama natin si Mang Leonido at ang katuparan ng kaniyang munting pangarap. Ito po ang hantog na ang dating daan para sa munting pangarap. Natutuwa ako dahil napangarap mo yun. Oh, buti ka tingin ko. Pangarap. Yun ang ano ko, nasakyan ko. Kita ko na yung pangarap ko. Panalangin ko sa Panginoon. Sana kapatuloy niya na mabigyan ako ng lakas ng loob at saka malakas pa ako sa Panginoon. Sana nga ang ginawa ni Brad Il at saka Brad Daniel yung nagbibigay tulong. Munting pangarap mo'y magkakamtan, masisilayan. Iyong matatanaw ang kinabukasan. Manalig ka't panatilihin ng pusong may katapatan. Munting pangarap mo'y iyong Biyak. Para tayo may ano.
Patawarin mo na ako. Tagal na po. Kasalanan ko. Lahat na tayo nagkakasala. Para makita namin ba't na talaga. Salamat. Maraming salamat. At yung nahiling ko natupad din. Sabi ko, pangako ko, paunlarin ko po yung binigay sa akin. Mapapasayo ang munting pangarap. Umaasa po kami na sana'y magsilbing inspirasyon sa lahat na ibahagi hindi lamang ang labis sa ating pamumuhay, kundi anuman na maaari nating itulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Sa ating ikatlong istorya, pinaslang ang asawa ni Aling Mila dahil sa pagtatanggol sa kanilang mag-ina. Alamin natin kung paano niya itinaguyod ng mag-isa ang kanyang pamilya. Anim na raang kilometro ang lalakbayin mula sa Maynila bago marating ang bayan ng Rizal sa lalawigan ng Sorsogon na paliligiran ng karagatan at kabundukan. Ang lugar na ito ay larawan ng katahimikan, subalit sa likod nito ay may isang kwento ng karahasan. Isang pulutan na. Sana ba to? Sana ba to? Tol, benta mo na yung bahay. Saksakan na yun. Bakit ba tuloy pinag-iinitan mo yung bahay na tinitira natin yun? Tinitira ng pamilya ko yun. Hindi, para rin naman sa inyo yun, di ba tol? Kakapera ka pa. Eh, hindi pwede. Bakit mo naman ibibinta? Dahil tinitirahan nga ng pamilya ko eh. Tapos ibibinta mo pa? Anong tira ng pamilya ko pagka ibibinta natin yun? Hirap mo naman pala tol kausap eh. Para nga sa... Kung magkakapera ako. Ay, paano naman yung pamilya ko? Bakit mo naman pinag-iinitan yung bahay na yun? Dapat nga sa akin yung bahay na yun eh. Ano ba? Bakit mo pa pinag-iinteresan yung bahay? Eh, para naman sa akin. Tatlong taon na ang nakalilipas nang ang pamilya ni Aling Mila ay magpasyang mamuhay ng simple, bagamat hirap sa bayang ito. Nabubuhay pa po ang asawa ko pag naglalaot siya. Kung magkano yung parte niya sa paglaot, kasi nakikisama rin siya eh. Nakikisama siya sa bangka. Pag kung magkano yung income niya, binibigay niya sa akin lahat. Binabudget ko yun sa pagkain namin. Ang pagkakapaslang sa asawang si Balag dahil sa pagtatanggol sa kanilang pamilya, ang dagok na bumago sa dating masiglang pamumuhay ng pamilya ni Aling Mila. At ang lahat ng naganap ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Ang alam ko pong dahilan yan, pinapaalis kami sa bahay na yan. Yung bahay po, yung una namin, yung bahay namin, doon daw, umalis na daw kami doon. Kasi, bibilhin daw yun ng manager nila. Bibigyan kami ng 2,000. Tapos umalis kami daw.